Kaugnay pa rin sa forest fire sa Mount Banahaw, makakapanayam natin si Junjun Amores, Head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sariaya, Quezon. Magandang umaga, Ginoong Amores. Ay, magandang umaga, Sir Rawi. So ano na ngayon ang update tungkol sa sunog dyan sa Mount Banahaw po? Sir, sa ngayon po ay ongoing pa rin yung sunog at ang OCD po, katulong sa pamamagitan ng SALCO, ay nagsasagawa ng recon aerial assessment upang ma-assess ng maayos yung extent ng ating sunog dito sa Bundok Banahaw. Alam niyo na ho kung anong naging sanhi ng sunog? Ang PDRRMO po, katulong ang MDRRMO ng Dolores ay nag-establish ng isang command post doon sa Dolores upang mag-send by foot ng ating mga rescuer, mga mountain rescuer, upang alamin at matiyak kung ano talaga yung sitwasyon doon at kung ano yung posibleng naging dahilan po ng sunog. So, ang lahat po ngayon ang iniisip ay puro speculations pa lamang. Yung team na po yung magbabalidate kung ano talaga yung sitwasyon ngayon at kung ano yung naging dahilan ng sunog. Pero alam po natin na hindi lang po yan ang unang sunog dyan sa Mount Banahaw. Sa mga nakaraang taon ay madalas po nagkakaroon ng sunog dyan na ay kadalasan ay sinasabi nila yung mga namamanata po ay nagtitirik ng kandila at iniiwan po sa mga pwesto sa bundok. Hindi kaya ganun din ang posibleng nangyari ngayon? Kasama po yun sa posibilidad na tititingnan natin at kaya nga po tayo mag-send ng isang grupo para alamin yun ay para tiyakin kung ganun nga po ang naging dahilan, Sarawi. Yeah. Dahil din sa mga sunog sa mga nakaraang taon, nagkaroon din ng ban, no? Para ma-minimize din yung impact ng mga climbers at ng mga namamanata dyan sa bundok. Ano ho yung status ng ban? Tuloy-tuloy rin ba? Yun po ban kasi ay in-implement ng 2009 hanggang 2012 at ito po ay in-extend hanggang 2015. So hanggang ngayon po ay nakasarado po ang protected area para sa lahat ng mamamanata dito sa ating area ito na pinanggalingan ng sunog, pinagmumula ng sunog. So nabanggit niyo po na protected area po ang Mount Banahaw. Ang ibig sabihin niyan ay hindi pwedeng tumira dyan? Ano bang ibig sabihin ng protected area pagdating dyan sa bundok? Dire-diretso po yung ban. Sa lahat ng gustong pumasok ay kailangan lang dumaan sa masusing at mahigpit na mga panuntunan ng ating paso ng DNR kung sakaling gusto nilang pumasok dito po sa area, na protected area. Kasi alam natin na matagal ng tradisyon, lalo na sa Southern Tagalog, yung pamamanata dyan sa Mount Banahaw, lalo na pag Holy Week, no? Libo-libo ang nagpupunta dyan sa mahal na araw. Paano bang pagpapatupad ng ban sa mga, lalo na sa mga namamanata na talagang gustong-gusto nilang pumunta dyan para magsamba at mamanata? Totoo po yun na napakaraming mamamanata dito sa ating Bundok Banahaw kasi nga po ay dun sa konsepto o sa ideya na ito po ay bundok na mahiwaga sa paningin ng ibang mamamanata. At ang DNR po, ang pagkakaalam ng inyong lingkod ay may mga itinalagang lugar na kung saan lang sila pwedeng mag-stay habang sila ay namamanata. Ang lugar pong pinangyarihan ng sunog ay kumbaga po ay sarado sa lahat ng gawain at pinagbabawalan po ang lahat na pumasok dun sa lugar na yon. Base po dun sa initial assessment na ginawa ng ating team, ng monitoring team kagabi. So hindi naman pala bawal mamanata, may mga areas lang sa Mount Banahaw? Sa pagkakaalam po ng inyong lingkod, ang DNR po ay may mga itinalagang lugar at mga itinakdang bilang ng pwedeng pumasok dito sa mga itinakdang lugar para doon sa mga mamamanata. So sir, sa kasalukuyan, ano na po yung sakop nitong sunog na to? Opo, ayon po sa latest assessment ng monitoring team natin kaninang madaling araw, ay nandito po ito sa area, sa kung tawagin ay Talong Ambon. Itaas po ng Santo Niño at saka ng Birhen, kung tawagin po ng mga locals natin. At tinatayang may lawak na po, na humigit kumulang 15 hektarya yung naapektuhan ng sunog. 15 hektarya sa taas po ng Santo Niño, isang kilalang pwesto dyan. Opo, sa may Talong Ambon po. Talong Ambon. Opo. Isang sitio yon sa malapit sa Tuktok. Malapit na ba yan sa Tuktok?
Yun po yung pangalan ng lugar sa area ng pinagkasunugan. Opo. Ano yung karaniwang technology o paraan para maapula yung apoy dyan sa bundok? Normally, sir, pag ganito na po kalawak, sa akin pong pagkakaalam ay hindi po sapat ang kakayahan para ng ating MDRRM po at saka ng ating Tolcom tungkol dito. At normally po, pag ganito na kalala, ay parang medyo ipinaubaya na po natin sa kalikasan yung ganitong at ganitong sitwasyon, ano po. Pero hindi po natin isinasara ang ating tanggapan, ang mga pagsusumika po. Kaya po tayo nagagawa ng aerial assessment ay upang matasa kung ano ang pwede nating gawin. Kagaya po nga nung pagsasabog o paglalagay ng mga kemikal na pwede nating na po pwedeng makaapula ng apoy dito sa ating naapektuhang lugar. Tinitingnan din po yung posibilidad ng iba pang anyo ng forest fire management kagaya ng pagpuputol ng puno sa laylayan nito kung sakaling magkakaroon ito ng banta dito sa bahagi ng komunidad na pinakamalapit. Yeah, kasi sa ibang bansa may mga methodology na sila, no, sa paggawa ng yung halimbawa yung mga firewall para hindi nga kumalat yung yes po, sunog. Opo. Ano ba yung nasusunog? Mga puno yan? Malalaking puno? Sir, base dun sa Google satellite image natin na ginagamit na update po tayo noong 2010 pa na ngayon yung pinagbabasehan ng ating GIS system. Dito ay may lugar po na grass o pogon at mayroon din po na bahagi na may ilang mga puno na naapektuhan ng sunog. Yeah, so itong Mount Banahaw, marami pa bang gubat dyan? Opo. Kasi nga po, ito po ay tinakdang protected area. May mga gubat, makapal pa rin po yung gubat na meron tayo dito. Okay, mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat. Junjun Amores, Head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sariaya, Quezon Province.